Tawagin mo na lang sa pangalang Reden. Ako'y 48 taon sa kasalukuyan. Isang sundalo. Ang kwentong ibabahagi ko ang magbibigay linaw kung bakit pinili ko na maging binata hanggang sa kasalukuyan. Sa tuwing nalilipat ako sa ibang kampo, ang palaging tanong sa akin kung bakit wala akong asawa sa kabila ng pagkakaroon ng pinagpalang mukha. Noong kabataan ko ay palagi akong pambato ng aming paaralan sa patimpalak ng talino at mukha. Masasabi kong sapat na patunay ang nahakot kong tropeyo sa ganong larangan. Ubong samar ako sa aking magulang ay parehong guro sa sekundarya. Pinalaki ako na maayos ng aking magulang sa paraan na mahinahon. Namulat kaming magkakapatid sa pangangaral ng aming magulang. Inilalapit sa Panginoon at higit sa lahat ay pinapaintindi nila sa amin ang kahalagahan ng isang edukasyon. Nasagsagan ng mga piging at pagtitipon, kaya halos hindi magtanda o gaga ang aking mga magulang sa pagdalo sa pagtitipon. Sa tagal nilang dalawa sa pagtuturo, kaya halos ang kabataan sa amin ay dumaan sa pagsasangguni ng aking magulang. Sa paanan lang ng aming baryo ang isang kuweba, nakilala sa katawagang lawaan. Ayon sa kwento ng mga matatanda, na ang kuweba o manunood ay sadyang mapagbigay. Anuman ang hilingin ng mga taga roon ay ibinibigay ng mga nilalang na nakatira sa kuweba na tinatawag nilang lawaan, na hango sa mga engkantong nakatira doon. Ayon sa kwento ng aking lolo at lola, nagalit daw ang mga engkanto dahil kalimitan na hindi na binabalik ng mga taga roon ang bagay na kanilang hinihiram. Kaya simula noon ay pinangingilagan na ang nasabing kuweba sa takot ng mga residente. Nabalikan sila ng galit ng mga engkanto. Abutan pa umano ng aking lolo at lola ang panahon na kung saan kapag may piging sa pagdiriwang ay sinusulat lang nila sa peraso ng papel ang kanilang kailangan na gamit. Babalikan lang nila sa susunod na araw para kunin ang gamit na kanilang hihiramin. Dahil gawa sa puro ginto ang nasabing mga gamit, kagaya ng mga plato, kubyertos, kaldero at lalagyan ng pagkain, ay kalamitang pinagkakainteresan ng mga residente at hindi na binabalik pa. Natutokso silang ariin ang nasabing mga gamit para ibenta at pagkakitaan. Simulang magkaisip ako ay ipinamulat ng aking mga magulang na iwasan ang mapagawisan na sabing kuweba na malapit lang sa kinatitirikan ng aming bahay. Ayon sa aking magulang, na mahigpit ipinagbili ng aking lolo at lola na wag lalapit sa nasabing kuweba. Labis ang aking pagtataka dahil may mangilan-ngilang residente sa amin na pumaparoon. Kalimitan na dinadayo ito ng mga turista pagsapit ng mahal na araw. Hindi naman sinasabi ng aking magulang ang dahilan kung bakit pinagbabawalan kaming lumapit doon. Mahilig akong magbarkada sa panahon ng aking kabataan, kaya palagi akong napapasama kapag may galaan. Isa iyon sa dahilan kung bakit nakatakim akong masabon ng aking magulang, dahil nagtangka akong sumama sa aking barkada na pumasok sa kuweba ng lawaan. Ganoon na lang ang galit ng aking magulang na sina Tatay Re at Nanay Eden. Sinabi ko na noon pa sa'yo, Redel. Huwag na huwag kang tumangka na lumapit sa bakuran ng kuwebang lawaan. Bakit ka tumangkang lumapit doon? Pasensya na tay, nainganyo lang akong sumama. Dahil lahat ng kaibigan ko nagpasyang sumama. Masamang impluwensya ang mga kaibigan mo. Kaya magmula ngayon,
ay bawal ka nang lumabas ng bahay kapag walang pasok. Nanay naman, paano na ako makapaglaro ng basketball kapag Sabado at Linggo? Papayag ako makipagkita ka sa iyong kasamahan sa basketball tuwing walang pasok. Ngunit may kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon, tay? Sasamahan kita. Ayos lang sa akin, tay. Nasamahan mo ako. Total, lagi ka naman nandun kapag may laro ako. Ay, manang-mana talaga ang anak mo sa'yo, Re. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Kundi ang payagan kayong mag-ama sa hilig nyo sa basketball. Pero, Re, bikuran mo ang anak mo. Magsisimula ng suyain tayo ng kanyang magulang. Pagpasensyahan mo na natin. Bata eh. Basta anak. Wag mo nang uulitin iyon. Maliwanag. Opo, tay. Hindi na mauulit po. Nagtataka ako sa aming mga magulang. Dahil gano'n na lang ang paghigpit nila sa aming magkakapatid na lumapit sa lugar kung saan matatagpuan ang kuweba ng Lawaan. Pinipilit kong intindihin ang sitwasyon, pero hindi pa rin mawaglit sa aking isipan kung bakit gano'n na lang ang pag-iwas nila sa amin na mapagawi doon. Hanggang sa isang araw, inarinig ko ang usapan ng tsismosang albularyo sa aming lugar. Si Aling Jocelyn ang takbuhan sa aming lugar kapag may dinapuan na sakit na hindi mapagaling ng doktor. Isa sa nakahiligan ni Aling Jocelyn ang makipagtsismisan sa aming baryo. May munting tindahan ng albularya na palaging dinadapuan ng kapwa niya tsismosa. Halos lahat ng kaganapan sa aming baryo ay alam ni Aling Jocelyn dahil sa lawak ng impluensya niya sa mga tsismosa sa amin. Inutusan ako ni Tatay Re na bumili ng alak nun dahil pinasyalan siya ng kasamahan niyang guro sa pinapasukan niyang paaralan. Hindi na malaya ni Aling Jocelyn ang aking pagdating dahil sa gilid ako dumaan. Alam niyo, naawa ko sa pamilya ni Ray dahil limitado ang galaw ng kanyang pamilya. Gustuin man niyang lumayo sa ating lugar pero hindi pwede. Isa-isang malalagas ang anak niya kapag ginawa niya iyon. May katotohanan ba, Mari, ang usap-usapan noon? Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa nakaraan ng kanyang ninuno. Umiiral pa ba iyon hanggang ngayon? Sigurado ako na magpahanggang ngayon ay nakakabit sa pamilya niya ang sumpa. Sa bagay, matagal na silang umalis sa ating lugar kung hindi si dahil sa sumpa. Nangangamba din sila na baka magkatotoo ang alamat, kaya pinili nilang manatili dito. Saksi ang aking ama kung paano naging madugo ang tunggalian sa pagitan ng ninuno ni Re at ng mga engkanto noon. Ito ba yung naririnig ko na usap-usapan na kaya isinumpa ang pamilya ni Re dahil sa ninakaw nila mga gamit sa kuweba? Totoo, dahil iyon mismo ang kwento ng aking lolo noon. Ayon sa kwento na ang pamilya ni Re ang may kagagawan, kaya nagalit ang engkantong Lawaan. Ano ba ang kanilang ginawa? Sa totoo lang ay naawa ko sa kanilang anak dahil naging limitado ng kanilang galaw. Ayon sa salaysay ng aking lolo na sa tuwing lumalabas ang kadugo ni Re sa baryong ito, ay agad na binabawian ng buhay. O di kaya ay dinadapuan ng malubhang sakit. Dahil iyon ang sumpa ng engkantong Lawaan dahil sa mga gintong gamit na ninakaw ng kanyang pamilya noon. Malamang iyon din ang dahilan kung kaya't maalwan ang buhay ng kanilang angkan. Mismo. Pero aanhin mo naman ang yapan kung nagkukulong ang buong angkan mo sa lugar na ito. Sabay na napalingon si Aling Jocelyn at mga kasama niyang tsismosa ng sinadya kong dumighay para makuha ang kanilang atensyon. Mukhang ang lutong ng usapan niyo ah. Sarap na sarap kayong lahat sa pakikipag-ulutan sa pamilya namin. Nagsipulasan ang mga kasamahan ni Aling Jocelyn nang kanilang mapansing galit ako dahil nga sa aking narinig.
Kanina ka pa ba dyan, Reden? Oo, Aling Jocelyn. At rinig ko lahat ng katabilan ng iyong dila. Wala kayong inatupag kundi ang pagpiyesta ng pamilya ko. Pasensya ka na, Reden. Sana hindi na ito makarating sa tatay mo dahil sigurado na masasabon ako. Nag-isip muna ako bago sumang-ayon sa hinihiling ni Aling Jocelyn. Naiinis ako sa kanilang ginawa. Kaya gustong gusto kong iparating iyon sa aking ama para sila'y masampulan. Ngunit napag-isip ko na maaari ko yon gamitin para malinawan sa nangyari. Palaging umiiwas ang aking mga magulang sa tuwing nag-uusisa ako sa kanilang dahilan. Bayag lang ako, Aling Jocelyn, pag sumang-ayon ka sa aking kondisyon. Anong kondisyon na Reden? Sasagutin mo lahat ng aking katanungan. Hindi lalong nagalit ang ama mo kapag ginawa ko iyon. Hindi naman niya malalaman. Gusto ko lang malinawagan sa katotohanan. Napakatoso mo talagang bata ka. Halika sa loob. Para walang makakarinig sa usapan natin. Ginamit ko ang pagkakataon na iyon para mabigyan ng mga kasagutan ng aking mga katanungan na matagal ko nang pinag-iisipan. Gusto mong magkape, Reden? Basta walang lason ba? Ang batang ire. Chismosa ako, oo. Pero alam ng lahat na kahit minsan ay hindi ako tumanggi kapag may humingi ng tulong. Sang-ayon ako, Aling Jocelyn, sa iyong isinambit. Hindi lang sa agarang tulong kundi pati sa kaganapan dito sa ating baryo. Halos lahat ng kaganapan dito sa ating baryo ay nasasagap mo. Ikaw talagang bata ka, masyado mo naman akong pinipersonal. Hindi naman sa ganun, Aling Jocelyn. Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. O siya. Totoo na kung totoo. Sabihin mo na lang ang nais mong malaman para matapos na ito. Nakakatuwa ng atensyon ko sa mga katanungan na labis na nakakapagpabagabag sa aking kalooban. Matagal kong kinimkim sa aking isipan ang mga katanungan na hindi naman masagot-sagot ng aking mga magulang. May katotohanan ba ang narinig ko kanina, Aling Jocelyn? Chismosa ako, Reden, pero hindi sinungaling. Tama ang iyong mga narinig. Natugma sa mga pangyayari sa nakaraan. Ipalagay na natin tama ang iyong sinambit, Aling Jocelyn. May alam ka ba na paraan para matuldukan ang sinasabi mong sumpa sa aking pamilya? Kailangan na may pag-aalay na gagawin para magawa nating makipag-ugnayan sa mga engkantong nakatira sa kuweba. Iyon ang tanging paraan para mabali ang sumpa. Kailangan na mapantayan ang kanilang kahilingan. Hindi ko alam kung makukumbinsi ko si Tatay rin na makipagsapalaran, Aling Jose. Parang pinipili na umiiwas sa takbuhan ng aking mga magulang ang nangyayari sa aming pamilya. Hindi ko din magagawa ang ritual na pag-aalay na walang patnugot ng iyong parehong magulang. Buhay ang nakataya sa pag-aalay dahil maaaring maging agresibo ang pagtanggap ng mga engkanto. Pero may sapat kang kakayahan, Aling Jocelyn, na magawa iyon? Oo naman. Hindi lang ako magaling na chismosa, kundi dalubhasa din akong albularya. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon, Aling Jocelyn, dahil ipoporsige ko makumbinsi ang aking mga magulang na may sagawa ang pag-aalay. Dati nang tinutulungan ng aking ninuno ang angkan mo, Reden. Dumaan sa madugong harapan ang ating mga ninuno. Sinubukan nilang makipagkasundo sa mga engkanto na nakatira sa kuweba. Ngunit nagmatigas sila. Hanggang nagdesisyon ng aking lolo na albularyo na selyuhan na lang ang kuweba para hindi na makalabas ang engkantong lawaan. Ibig sabihin ay katulad namin ay nakulong din ang mga engkantong lawaan sa loob ng kuweba. Oo, Reden. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mabitaw-bitawan ng aming angkan ang pagiging manggagamot. Kailangan na makargahan ng pangselyong ritual ang kuweba
para hindi makatakas ang mga engkantong ikinulong ng aking ninuno. Ano ang mangyayari kapag nakatakas ang engkantong lawaan? Pareho tayong malalagay sa peligro ang buhay ng ating mga angkan. Sa tingin mo, Aling Jocelyn, ay may pagbabago sa paninindigan ng mga engkantong lawaan? Sa tingin ko naman ay magkatulad lang ang inyong kalagayan. Labis-labis ang pag-asam na magkaroon ng kalayaan sa mahabang panahon. Sana nga, Aling Jocelyn. Umaasa ako na tugma ang iyong sampataha. Porsigido ako makumbinsi ang aking mga magulang na muling makipagsapalaran na matuldukan ang nangyari sa aming pamilya. Naalala ko bigla na inutusan pala ako ng aking ama na bumili ng merienda para sa kanyang bisita at alak. Agad akong bumili kay Aling Jocelyn at patakbong umuwi dahil siguradong galit na ang aking ama. Pagkarating ko nga ay kasalukuyang nagme-merienda na ang bisita ng aking ama. Siniyanyasan ako ng aking ama na dalhin na lang sa loob ang pinabili niya sa akin. Naabutan ko ang aking ina na nakaupo sa pagkainan habang nagkakape. Saan ka ba nagpupupuntang bata ka? Nina ka pa hinihintay ng ama mo. Sigurado na masasabon ka na naman mamaya niya. Pasensya na, Nay. Hinanap ko pa ang pera na pambili kasi naiwala ako. Hindi sana umuwi ka na lang para nabigyan kita ng pambili ulit. Natakot kasi ako na mapagalitan. O siya, tawagin mo na lang ang mga kapatid mo at kayo na ang kumain ng binili mo. Mabuti na lang na may dumaan ditong naglalako ng kakanin kaya nakabili ang tatay mo. Sinadya kong magsinungaling dahil hindi pa iyon ang tamang panahon. Araw-katin ko ang tungkol sa nakaraan. Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon para masabi ko sa aking mga magulang ang tungkol sa napag-usapan namin ni Aling Jocelyn. Noong papalubog ng araw, pagkaalis ng bisita ni Tatay Ray, ay nakatikim ako ng mahabang sermon dahil sa ginawa ko. Hindi ko naman masabi ang totoong dahilan dahil sigurado na sasabog ang galit ng aking ama. Ayaw na ayaw niyang nag-uusay sa kaming magkakapatid na may kaugnayan sa kuweba ng lawaan. Umabot na ako sa 19 na taong gulang. Ngunit hindi pa rin ako nakahanap ng pagkakataon para masabi sa aking mga magulang ang katotohanan. Ang katotohanan na alam ko na ang lihim sa nakaraan ng aming angkan. Sadyang mapagbiro ang tadhana dahil pagkakataon na mismo ang gumawa ng paraan para mapalapit ang aking pamilya sa lugar na kung saan ay pilit na iniiwasan ng aking mga magulang. Mahilig sa alagang aso ang aking bunsong kapatid na si Rivo. Halos sa mga alagang aso na umiikot ang kanyang buhay. Sa tuwing wala siyang ginagawa, ay puro pakikipaglaro sa kanyang mga alagang aso ang inaatupag niya. Dahil mahigpit na ipinagbabawal ni Tatay Ray na lumabas ang aking mga kapatid sa aming bakuran, ay kalamitan na doon na sila naglalaro. Kakarating lang namin mula sa eskwela, kaya lahat kaming magkakapatid ay abala sa pag-asikaso sa aming takdang aralin. Maliban kay Revo na abala sa pagkikipaglaro sa kanyang alagang aso na si Coco. Nakasanayan ko ng bantayan si Revo mula sa aking silid habang naglalaro. Nagkaharap ang bintana ng aking silid sa mismong bakuran ng aming bahay. Gaya't maya ay binabalingan ko siya ng tingin para masigurado na hindi siya lumalabas sa aming bakuran. Naging mabilis ang sumunod na pangyayari. Biglang may dumaan na babaeng aso sa harapan ng aming bahay. Malilis ng takbo si Coco para habulin ang babaeng aso. Napatayo ako mula sa aking kinaupuan dahil ang direksyon na tinutumbok ng aso ay papunta sa kuweba ng lawaan. Nakita kong patakbong hinabol ni Revo ang kanyang alagang aso. Sinubukan ko pa siyang tawagin ngunit
Ang kanyang atensyon ay napako sa kanyang alagang aso. Rayvo, bunso, bumalik ka. Gagalit si tatay. Sigaw ko ng paulit-ulit sa aking kapatid. Hindi pinansin ng aking kapatid ang ginawa kong pagtawag. Sa halip ay patuloy lang siyang tumatakbo ng mabilis para maabutan ng kanyang alagang aso. Nagmadali akong bumaba para ipaalam sa aking mga magulang ang paglabas ni Rivo. Nay! Nay! Si Bunso, lumabas ng bakuran. Hinahabol niya si Coco. Pupunta sa kuweba ang tinatahak niyang direksyon. Diyos na mahabagin. Ray! Ang anak natin! Nagmadaling lumabas si Tatay Ray para sundan ang bunso kong kapatid. Napatigil si Tatay Ray sa paghakbang nang marating niya ang bungad ng harapan ng kuweba. Ulit-ulit itong sumigaw para tawagin si Bunso na tuluyang nakapasok sa kuweba. Nakakasunod kami ni Nanay Eten kay Tatay Ray. Hindi namin alintana ang matatalim na nakausling bato sa daanan. Hindi na kami nag-abala kasi noon na magsuot ng sapin sa paa. Anong gagawin natin, Ray? Tutunganga na lang ba tayo dito sa labas? Ano ang gusto mong gawin ko, Eden? Papasok ako doon para ipahamak ang buong pamilya natin. Anak mo rin ang naroon sa loob. Hintayin na lang ba natin na tuluyang mapahamak ang ating bunso? Ano ang gusto mong gagawin ko, Eden? Papasok nga ba ako sa loob? Sana sinabi mo na lang na magpakamatay ako. Parang ganun na din iyon kapag pinili ko na pumasok sa loob ng kuweba. Ano si Rayvo? Sigurado na mapapahamak lang siya sa loob pag natagalan. Lubhang mainit sa loob na nagmumula sa naglalakihang kristal. Nagkataon na walang mga turista at dayo sa kuweba ng Lawaan. Wala kaming aasahan na tulong dahil halos lahat na aming kapitbahay ay batid ang alamat na nakakabait sa aking pamilya. Sigurado na kahit sila magdadalawang isip na tulungan kami. Agad pumasok sa aking isipan si Aling Jocelyn ng albalarya sa aming lugar. Tumakbo ako ng mabilis at tinalunton ko ang daan papunta sa bahay ni Aling Jocelyn. Narinig ko ang pagtawag ni Tatay Ray sa aking pangalan habang papalayo ako. Raiden, bumalik ka dito. Saan ka pupunta? Ano ba, Ray? Buti pa yung anak mo ay gumagawa ng paraan para matulungan ang kapatid niya. Hanggang ngayon na nalalagay sa panganib ang buhay ng anak mo, ay uunahin mo pa rin ang pesteng habilin ng angkan mo. Pinapangalagaan ko ang pamilya natin. Pinapangalagaan o sadyang duwag ka lang? Ano ang nagawa ng paniniwala mo? May magagawa ba yon para mailigtas ang anak natin? Hindi tayo papasok sa kuweba. Hindi ko ilalagay sa ang buhay ng ating nakakarami. No, isasakripisyo mo ang buhay ng bunso nating anak. Ibang klase ka rin. Ang bihirang ugali mong tao ka. Napakatigas ng puso mo pagdating sa paniniwala mo. Nagmamadaling lumabas si Aling Jocelyn para pagbuksan ako ng pintuan. Bakas ang pagtataka sa mukha ng babae nang mabungaran niya akong umahango sa harapan ng kanyang pinto. Bakit hangos na hangos kang bata ka? May humahabol ba sa'yo? Halika, pumasok ka. Wala pong humahabol sa akin. Aling Jocelyn, tulungan mo po kami. Bakit? Anong nangyari? Si Rebo po. Si Rebo? Ang bunso mong kapatid? Opo, Aling Jocelyn. Pumasok ang bunso kong kapatid doon sa kuweba. No? Bakit niyo pinabayaan? Pwede ba, Aling Jocelyn? Mamaya na tayo magdaldalan. Sa ngayon ay kailangan namin ng tulong mo para mailabas ang kapatid ko sa kuweba. Sandali. Kukuha lang ako ng asin para magamit na armas sa pagpasok sa kuweba. Pinabuhat sa akin ni Aling Jocelyn ang malaking supot ng asin. Hindi ko alintanang tumatagas na tubig mula doon. May katandaan na rin si Aling Jocelyn, kaya medyo mabagal na rin gumalaw. Kumakagat ang dilim nang makarating kami sa bungad ng kuweba. Dating namin ay nagawa pang magalit ng aking ama
dahil nagtawag ako ng albularya. Ang ginagawa ng manggagamot dito. Hindi ako papayag na panghimusukan niya ang problema natin. Ang himasukan? May ginawa ka ba re? Maliban sa pagtunganga dito sa labas. Tumigil ka, Eden. Kanina pa ako naalibadbaran sa bunganga mo. Nag-iisip nga ako sa gagawin ko. Nag-iisip ako. Uy re, kanina pa tayo nakatayo dito. Pero wala ka pa rin ginagawa. Ano ang hinihintay mo? Kung mapatay si Bunso sa loob dahil sa init at nipis ng hangin? Ganon ba re? Ako ang masusunod sa pamilyang ito. Hindi tayo apak sa loob ng kuweba. Iyon ang desisyon ko. Hindi na ako nakapagpigil sa aking sarili. Magkakasunod na suntok ang aking pinakawalan. Sa pulang pisngi ng aking ama. Nabigla si Tatay Ray sa aking ginawa at hindi niya inasa na ganun ang gagawin ko. Sabog ang kanyang uso dahil sa sapok na aking ginawa. Tumulo ang pulang likido na mula sa kanyang bibig. Bumagsak siya sa lupa dahil sa lakas ng aking pagkasuntok sa kanya. Nagpatulala si Tatay Ray at hindi may pinta ang kanyang muka. Akmang tatayo pa siya para gumanti sa aking ginawa. Pero pumagit na si Nanay Eden. Wala kang utang na loob, Eden. Lumutay, matagal na akong nagtitimpi sa ugali mo. Matagal na akong nasasakal sa ginawa mong pagkontrol sa buhay ko. Dinadaan mo lang kami sa pagiging siga mo. Pero ang totoo ay duwag ka. Hindi mangyayari ang ganito kung noon pa man ay gumawa ka na ng hakbang. Sa halip na humanap ng paraan, mas pinili mo ang tumakbo at umiwas. Rama ang anak mo, Re. Naturingan kang matalino na tao pero pagdating sa sarili mong pamilya, napakabobo mo. Napakamalas ko na ikaw ang naging asawa ko. Hindi mo kayang panindigan ang pamilya mo. Kung hindi mo kayang magpakaama sa amin, pinuputol ko din ang pagiging anak ko. Magtago ka habang buhay, tumakbo at umiwas. Wala akong pakialam. Basta wag mo din akong pakialaman. Nagampanan ko ang pagiging kuya na sa kapatid ko. Hindi na baling mamatay ako ngayon, kaysa habang buhay akong uusigin ng aking konsyensya. Dahil pinabayaan ko ang aking kapatid. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Tatay Ray. Napaupo na lang siya habang nakasabunot ang dalawang kamay niya sa kanyang ulo. Nababatid kong labis siyang naguguluhan sa bagay na kanyang gagawin. Inak, ikaw nang bahala makipagsapalaran na makuha ang kapatid mo sa loob. Hindi ako lalabas, Nay, hanggat hindi ko dala ang aking kapatid. Ngayon na rin, sigurado na nahihirapan ng makahinga ang kapatid mo. Sakaling nandun nga siya sa loob. Jocelyn, ikaw nang bahala sa aking anak. Manalangin ka lang, Eden. Lakasan mo lang ang pananampalataya mo. Pumasok nga kami ni Aling Jocelyn sa loob ng kuweba. Tuluyan ang nilamon ng kadiliman ng loob ng kuweba, kaya binuksan ni Aling Jocelyn ang dala niyang pailaw. Nabigla kami nang bumungad sa amin ang nakakagimbal na tanawin. Nagkalat sa buong paligid ang gutay-gutay na katawan ni Coco, ang alagang aso ng aking kapatid. Aling Jocelyn, anong nangyari sa aking kapatid? Buhay pa kaya siya? Napaupo na lang ako sa loob ng kuweba dahil hindi mahagilap ng aking paningin si Rivo. Ipinikit ni Aling Jocelyn ang kanyang mata at hinawakan ang parte ng lupa na may pinatak ng dugo. Gumuhit ang takot sa mukha ni Aling Jocelyn at napahawak siya sa aking balikat. Aling Jocelyn, ano ang nakita mo? Buhay pa ba ang kapatid ko? Buhay pa si Rivo Ridin. Ngunit, tinukot siya ng engkantong luwaan at kasalukuyang ikinilong sa kanilang kaharian sa pusod ng kuwebang ito. May magagawa pa ba tayo para mabawi si Rivo? Kailangan natin mag-ingat dahil sa maling hakbang lang natin
ay maaring tapusin ng engkantong nakatira sa kuwebang ito ang buhay ng iyong kapatid. Hintayin na lang ba natin na mamatay si Ribo? Kakabay ng mga engkantong iyon. Kailangan natin pagandaan ang gagawin nating hakbang. Sa tingin ko naman ay mayroong dahilan. Kaya nila dinukot ang iyong kapatid. Bigla na lang akong nakaramdam ng sobrang lamig. Na tila ba may mga kamay na nakahawak sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Jocelyn. At ilang segundo siyang natigilan. Reden, ikaw ang susunod nilang kukunin. Dumampot ka ng asin at ihagas mo sa paligid. Mabuti na lang at hindi ko na ilayo sa aking tabi ang dala kong asin. Nagawa kong damputin at walang habas na pinagahagi sa buong paligid. Nakakarinig ako ng hiyawan sa paligid. Umaalingaw-ngaw ang himpit na daing papunta sa kaloob-looban ng kuweba. May nakikita ka ba bang engkanto sa paligid, Aling Jocelyn? Nagpulasa na silang lahat, Reden, dahil sa pagkasunog ng kanilang balat. Hindi sila magkamayaw sa pagtanggal ng asil na kumapit sa kanilang balat. Paano ba yun, Aling Jocelyn? Baka ibubunto nila ang galit sa aking kapatid. Ako ang bahala. May gagawin akong ritual. Para magdalawang isip silang sakta ng iyong kapatid. Ibigay mo sa akin ang supot ng asin. Iniabot ko ang supot ng asin kay Aling Jocelyn. Umusal ang babaeng albularyo ng dasal habang hinahagisan niya ng asin ang bawat sulok ng kuweba. Napatras ako dahil biglang may lumitaw na mga matang umaapoy sa dulo ng kuweba. Papalapit iyon sa aming kinatatayuan. Tuluyang pinatay ni Aling Jocelyn ang dala naming ilaw. Aling Jocelyn, bakit mo pinatay ang ilaw? Hindi makakalapit ang mga engkantong nakatira dito pag may maliwanag. Matagal na silang nakakulong dito. Kaya nakaramdam na sila ng matinding pinsala kapag natamaan ng liwanag. Bakit mo sila hayaang makalapit? Sigurado na papatay nila tayong dalawa kapag binigyan natin sila ng pagkakataon na makalapit. Huwag kang matakot, Reden. May ginawa na akong pananggalang. Hanggang doon lang ang mga engkantong lawaan. Sa gitna ng kuweba. Makikipag-usap lang ako sa kanila. Napakadilim sa loob ng kuweba. Kaya hindi ko lubusang masilayan ang buong wangis ng engkantong lawaan. Maliban na lang sa kanilang mga mata na nagnininga sa kadiliman. Huwag niyong patayin ang bihag. Hindi ako magdadalawang isip na sunugin ang kuwebang ito kapag ginawa niyo iyon. Nakipag-usap si Aling Jocelyn sa mga engkantong lawaan. Nakita ko na lang na tumalikod ang mga engkantong kausap niya. At umalis pabalik sa kanilang pinanggagalingan. Hindi ko mawari ang kanilang usapan. Dahil para mga sipo lang, matitinis na yaw ang aking naririnig. Sa paraan ng pagkikipag-usap ni Aling Jocelyn, sigurado ako na mayroong nagaganap na pagtatalo. Umayag ba sila, Aling Jocelyn, sa kondisyon mo? Wala silang magagawa, Reden, kundi ang sumunod. Malilipol ang lahi nila kapag tinutuo ko ang aking banta. Lalo pa tumibay ang silyo ng kuwebang ito dahil sa ritual na ginawa ko. Umayag ba sila na pakawalan sa Ribo? Hindi sila papayag hanggat nananatiling nakakabit ang silyo sa kuwebang ito. May sapat ka bang kakayahan, Aling Jocelyn, na kalasin ang tinutukoy mong silyo? Isang makalumang salamangka ang ginamit sa pagkabit ng silyo. Matagal nang patay ang ninuno kong gumawa ng ritual na iyon. Hindi ko alam kung paano iyon ginawa ng aking ninuno. Dahil ganap na akong makabagong albularya. Hindi ako bihasa sa pagbababaylan. Iyon ang ritual na nagkulong sa mga engkantong nandito sa kuweba. May naisip ka bang paraan para matanggal ang harang sa kuwebang ito? Marami pa tayong dapat isalang-alang bago natin gawin iyon. Pag-iisipan muna natin ang maigi bago isagawa ang susunod na hakbang.
Lumisan kami ni Aling Jocelyn sa loob ng kuweba para makapag-isip sa pinakamainam na hakbang na aming gagawin. Kailangan na isalang-alang namin ang maraming bagay at higit sa lahat, makahanap ng paraan para matanggal ang harang sa kuweba na naging dahilan para makulong ang mga engkantong lawaan. Sa tingin ko, Reden, kaya gano'n na lang ang takot ni Rey na lumapit kayo sa kuweba dahil may ideya na siya sa mangyayari. Iyon din ang sampataha ko, Aling Jocelyn. Pero bakit niya itinago sa amin ang bagay na ito? Sana naging malinaw sa aming magkakapatid ang dahilan kung bakit kailangan naming umiwas sa kuweba. Hindi mo pwedeng sisihin ang ama mo, Reden. Iyon ang naisip niyang paraan para mapangalagaan ang kanyang pamilya. Maaring salungat iyon sa pagkaintindi mo, pero hindi iyon nangangahulugan na wala siyang pagmamahal sa inyong magkakapatid. Sa halip na mag-away ay kailangan niyong magkaisa sa ngayon. Matatag ang pundasyon ng isang pamilya kapag nabubuo, nagkakaunawaan, at may pagkakaisa. Pasensya ka na, Aling Jocelyn, sa mga nasabi ko noon tungkol sa iyo. Ang alin doon? Ang pagtawag mo sa akin na chismosa? Yun nga po, nahiya po ako sa iyo. Totoo naman na chismosa ako. Bakit ka mahihiya? Alam mo, Reden, tao lang tayo, nagkakamali. Ganon din ang ama mo. Hindi perpektong ama. Humingi ka ng tawad sa ginawa mo. Opo, Aling Jocelyn. Hingi ako ng tawad sa aking ama. Umuwi na muna tayo. Total naging malinaw naman ang kasunduan sa pagitan namin ng mga engkantong lawaan. Hindi nila sasaktan sa Revo. Dahil kapag di ginawa nila iyon, ay para na rin silang nagukay sa sarili nilang mga puntod. Pagkalabas namin sa kuweba ay wala na doon ang aking mga magulang. Agad kaming naglakad ni Aling Jocelyn para umuwi sa aming bahay. Naadat na namin sina Nanay Eden at Tatay Rey na parehong umiiyak. Agad kaming sanalubong ni Nanay Eden na halatang balisa at hindi mapakali. May nakahanda na siyang tanglaw para sana sumunod sa amin ni Aling Jocelyn. Nakuha niyo ba si Ribo? Nasaan ang kapatid mo, Reden? Hindi po, Nay. Doon pa rin si Ribo sa loob ng kuweba. Dinukot si Bunso ng engkantong lawaan. Diyos ko, ang anak ko. Napagulgol ng iyak si Nanay Eden dahil sa labis na pag-aalala sa aking kapatid. Sunod na nag-iyakan ng iba ko pang kapatid. Nay, ano ba? Buhay pa si Rivo. May pag-asa pa tayo na mabawi si Bunso. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang aking kapatid, Nay. Anak, baka umiiyak na ang kapatid mo. Baka nagugutom na iyon. Pupuntahan ko siya doon para pakainin. Nay, ano ba? Hindi mo pwedeng puntahan si Rivo. Dahil itinago siya ng engkantong lawaan sa karian nila. Doon sa pusod ng kuweba. Napatayo si Tatay Rey. Titinulak ako. Dahilan para mapasubsob ako sa upuan. Mabuti na lamang at tumama ako sa malambot na bahagi. Kaya hindi ako napuruhan. Puno si Aling Jocelyn sa inaasta ng aking ama. Kaya nang himasok na ang matanda. Rey, ano ba? Ginagawa na ng anak mo ang lahat tapos magkakaganito ka pa. Ano ang gusto mong mangyari? Bastos ang batang yan. Walang utang na loob. Ano ang pinagyayabang mo? Ano ang gusto mong patunayan? Ano ang ipinagpuputok ng botse mo? Dahil sinuntok ka ng anak mo, ganon ba? Huwag kang manghimasok dito, Aling Jocelyn. Dahil problema naming magpamilya ito. Oo, Rey. Problema ng pamilya nyo. Pero pamilya nga ba ang turing mo sa kanila? Tanong mo sa sarili mo kung minsan ba ay pinakinggan mo ang hinaing ng pamilya mo. Kabutihan lang nila ang iniisip ka. Oo, ang kabutihan ng pamilya mo. Pero naging mabuti ba ang resulta sa ginawa mong pagkontrol sa buhay nila? Napaupo si Tatay Rey habang iniisip ang mga silitang isinambit ni Aling Jocelyn. Oo na, mali ako. Bumuhos ang luha ni Tatay Rey.
Nagsisisi ito sa mga maling desisyon niya sa buhay. Sana rin kung noon pa naging bukas ang pangunawa mo na mayroon pang paraan para mapalaya ang pamilya mo sa sumpa. Hindi na tayo aabot sa punto na kailangang may magsakripisyo para magising ka sa katotohanan. Hindi habang buhay na ang solusyon sa problema ay pagtakbo at pag-iwas. Natakot lang ako, Aling Jocelyn, na may mapahamak sa aking anak. Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang aking pamilya. Nasasaktan ako ng sobra-sobra dahil sa nangyari sa bunso ko. Ngunit dinadaig ako ng takot na baka pati ang natitira kong mga anak ay mawawala sa akin. Hindi pa huli ang lahat, Ray. May magagawa pa tayo para mailigtas ang buo mong pamilya. Nagkapatawaran kaming mag-ama at napagkasunduan namin na ilalaban na ang natitirang pag-asa na mabawi sa Ribo. Magpahinga na muna tayo. Masyadong marami ang nangyari sa araw na ito. Huwag kayong mag-alala. Walang mangyayari kay Ribo hanggat tumutupad tayo sa kasunduan. Sana hindi pa huli ang lahat, Aling Jocelyn. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa anak ko. Naniniwala ko rin na may magagawa pa tayo. Maniwala ka lang sa Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Halos hindi naman kami nakatulog sa magdamag. Sa tuwing ipipikat ko ang aking mga mata, ay nakikita ko ang mukha ng aking kapatid sa tuwing umiiyak. Lumabas na lang ako para magkape, habang inihintay kong sumilay ang liwanag sa labas. Pagkalabas ko ay nandun si Tatay Ray. Nagkakape habang nakatingin sa kawalan. Akmang babalik na lang sana ako sa aking silid dahil nahiya pa ako makipag-usap sa aking ama dahil nga sa ginawa ko. Anak, samahan mo akong magkape. Kumuha ng tasa si Tatay Ray at tinimplahan ako ng kape. Inilapag niya ito sa kanyang harapan at suminyas na umupo ako doon. Tay, pasensya ka na ulit sa nagawa ko kagabi, ha? Hayaan mo na yun, anak. Hindi na ako galit. Napaangat ako ng aking mukha dahil nakayuko lang ako habang nakikipag-usap sa aking ama. Nadala lang ako sa emosyon ko, Tay. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang aking mga kapatid. Hinawakan ako ni Tatay Ray sa balikat. Ikinararangal kita, anak. Isa ka sa pinakamagandang bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa amin ng nanay mo. Mawala man ako ngayon, magiging kampante na ako. Makakaya mo ng pangalagaan ang pamilya natin. Nagmana ka talaga sa aking katatagan at katapangan. Mahal ka ni Tatay, anak. Salamat po, Tay. Salamat dahil naintindihan mo ang aking pinanggalingan. Nag-usap kami ni Tatay Ray at ibinahagi niya sa akin ang kwento tungkol sa nakaraan ng kanyang angkan. Nalaman ko buhat sa aking ama na hindi na pala ordinaryong pagnanakaw ang ginawa ng kanyang ninuno, kundi isang panluloko at panlalamang. Umibig umano ang inkantadang lawaan sa lolo ni Tatay Ray. Lingid sa kaalaman ng inkantada, habang malaya na nakapasok si lolo, ay patuloy ang pagkulimbat niya sa mga gamit ng inkantada na pawang gawa sa ginto. Nung maubos na ni lolo makulimbat ang mamahaling kagamitan, ay iniwan na niya ang inkantada. Nagipagsabatan si lolo sa angkan ni Aling Jocelyn na mga babaylan para maikulong ang mga engkanto at inkantadang lawaan sa loob ng kuweba. Isang sinaunang ritual ang kanilang ginawa para makagawa ng pananggalang na kahit susubukan o gamitan ng engkantong lawaan ng mahika ay paulit-ulit silang babalik sa loob ng kuweba. Dahil sa galit ng mga engkanto, ay ginawad nila ang sumpa kay lolo na ang sino man sa kanyang kadugo na magtatanggang lumabas sa baryo ay mamamatay. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kami makakaalis doon. Tay, nasaan na mga gintong ninakaw ni lolo?
Siguro naibenta na yun anak. Iyon ang pinanggagalingan ng ari-arian na mayroon ng aming angkan. May nabanggit ba ang magulang mo tayo sa pangalan ng inkantadang niloko ni Lolo? Ayon sa nagpasalin-salin na kwento sa ating pamilya, na ang pangalan ng inkantadang lawaan ay si Haraya. Nangako ang lolo mo na makiisang dibdib sa engkantada. Iyon ang nakikita kong dahilan kung bakit gano'n na lang ang pagkamuhi ng engkantong lawaan sa ating pamilya. Sa tingin mo tayo patuloy pa rin ang paghahabol ni Haraya dahil sa ginawa ni Lolo? Sa tingin ko anak ay gano'n ang nangyayari. Inakala ni Haraya na buhay pa ang lolo mo. Iyon ang dahilan kung bakit labis-labis ang pagnanais niyang makalaya para makapaningil sa ginawa ng lolo mo. Ganoon ba talaga ang pag-ibig, tay? Akala ko ang pag-ibig ay may kusang magsakripisyo at magpaubaya. Ganoon siguro anak kapag ang pag-ibig ay dalisay at walang halong pagpapanggap. Hinintay lang namin ni Tatay Ray na magpakita si Haring Araw bago tahakin ang daan papunta sa bahay ni Aling Jocelyn. Pagdating namin doon ay naghahanda na si Aling Jocelyn para pumunta sa aming bahay din. Masaya niyang ibinalita sa amin na mayroong paraan para mabawi namin si Rivo na walang may mapapahamak. Anong paraan ang tinutukoy mo, Jocelyn? Sa pamamagitan ng mga gabay na engkanto at diwata. Naalala ko na mayroong gabay ang aking mga ninunong babaylan. Sa tingin ko naman ay patuloy pa rin silang nabubuhay dahil mabagal ang daloy ng panahon sa kanilang mundo. Paano natin malalaman kung buhay pa ba ang gabay na tinutukoy mo, Aling Jocelyn? Maaari ko silang tawagin sa pamamagitan ng pagtawid ko mula sa pangkaraniwan na albularya papunta sa pagiging ganap na babaylan. May tutulong ba kami, Aling Jocelyn, para mapadali ang pagiging ganap mo na babaylan? Kailangan na makompleto ko ang 7 pares ng hayop na kailangan ialay sa pagpatupad ng pagbababaylan. Sabihin mo lang, Jocelyn, kung kailangan mo ng pera para mapadali na at makompleto ang kailangan natin. Iyon nga ang kailangan ko rin. Alam mo naman ang panahon ngayon. Pera na ang gumagalaw. Iyon din, Jocelyn. Bibilhin na natin ang lahat na kailangan. Hindi nagtapos ang araw na iyon na hindi kompleto ni Aling Jocelyn ang kanyang kailangan. Isang ritual ang kanyang isinagawa para makatawid mula sa pangkaraniwan ng babaylan papunta sa pagiging ganap na babaylan. Kapares na baboy ramo, kambing, manok, koneho, lupate, pabo, at itik na pawang kulay itim ang kinatay para maisakatuparan ng ritual. Naglagay si Aling Jocelyn ng asukal sa ningas para matawag niya ang mga gabay na dumaan sa kanyang mga ninuno. Nakakapanindig balahibo ang nararamdaman namin ni Tatay Ray habang nakatayo sa bakuran nila Aling Jocelyn. Nasaksihan namin kung paano naglitawan ang mga anino na may nakakatakot na figura sa makapal na usok. Hindi namin makita ang kanilang wangis dahil natatakpan ng makapal na usok. Pagkatapos ng ritual ay hindi na ginalaw ang mga hayop na ginamit sa pag-aalay. Ipapabukas na natin ang pakikipag-ugnayan sa gabay na tumulong para mabuo ang pananggalang sa kuweba. Huwag kayong mag-alala, Ray. Dahil nangako ang inkantong gabay na tutulong para mabawi si Ribo. Kung hawakan ko, Aling Jocelyn, ang pangako mo, wala na kaming magagawa kundi ang ipagkatiwala ang kapalaran ng aking anak sa tulong mo. Nasa mabuting kalagayan sa Ribo. Nakita kong inaalagaan naman siya at pinapakain ng inkantong lawaan. Mabuti kung ganun, Aling Jocelyn. Kahit paano ay nabawasan ang pag-aalala ko. Sabihin mo rin, Aling Jocelyn, kung may magagawa ako para masigurado ang kaligtasan ng aking kapatid. Umuwi na muna kayo
Hintayin niyo lang ako bukas sa inyong tahanan. Ako na ang pupunta para mapag-usapan natin ang kailangang gawin. Umuwi kami ni Tatay Ray sa bahay. Awang-awa ako kay nanay dahil walang humpay ang kanyang pag-iyak. Nay, ano ba? Kailangan mong magpakatatag. Nangako naman si Aling Josie na gagawin ang lahat para mailigtas si Rivo. Magkakasakit ka lang sa ginagawa mo eh. Sinusubukan ko anak, pero hindi ko talaga kaya. Ano na kaya ang kalagayan ng bunso ko ngayon? Paano na lang kung hindi siya mapapatahan sa pag-iyak? Hindi pa naman sana iyon matulog na walang katabi. Nagdesisyon kami ni Tatay rin na isugod si Nanay Eden sa ospital. Dahil nakikita kong nagsisimula na siyang umakto ng hindi normal. Tay, isugod na kaya natin si Nanay sa ospital. Kailangan niya niyang maturukan ng pampakalma para makatulog. Nangangamba ako tayo na baka pumantong pa sa malalang sitwasyon ang kanyang kalagayan. Sag-ayon ako sa suggestion mo anak. Baka masaraan pa ng bad ng nanay mo kapag pinatagal pa natin. Tinulungan kami ng aming mga kapitbahay na maisugod si Nanay Eden sa ospital. Hindi naman saklaw si Nanay Eden ng sumpang sumasaklaw sa angka ni Tatay Ray. Ayon na rin sa patnumbay ni Aling Jocelyn. Ligtas na mailabas si Nanay Eden sa baryo dahil hindi naman niya taglay ang dugong dumadaloy sa angka ni Tatay na may nakakabit na sumpa. Pinasuyo na lang namin na ipaalam sa mga kapatid ni Nanay Eden ang nangyari sa kanya. Agad sumugod sa amin ang aking mga kamag-anak sa panig ni Nanay Eden. Ipinagtapat ko sa kanila ang kasalukuyang pagsubok na kinakaharap ng aming pamilya. Nangako naman sila na alagaan muna nila si Nanay Eden habang hindi pa kami makakalabas sa aming baryo. Inihabilin na muna namin ni Tatay Ray sa iba naming mga kamag-anak na katulad namin ay hindi makalabas sa aming baryo. Inantabayan na naman ni Tatay Ray ang pagsapit ng umaga tungkol sa ipinangako ni Aling Jocelyn. Hindi nga natagalan ay nakita namin siyang paparating sa aming bahay. May bit-bit siyang mga gamit na nakalagay sa kulay pula na lalagyan. Doon natin isasagawa ang ritual sa kuweba ng Lawaan. Ang gabay na diwatang tumulong sa aking lolo para mabuo ang pananggalang magsisilbing pagitan para makausap natin ang inkantong Lawaan. Ngayon din ay alis na tayo, Aling Jocelyn. Kailangan na masimulan na ang dapat gawin para mapalaya si Rivo. Aminin ko na natatakot ako. Dahil ito ang unang pagkakataon. Napapasok ako sa nasabing kuweba na iniiwasan ko na sa 4 na dekadang mahigit. Wala kang dapat ikatakot, Re, dahil ginagabayan ako ng malakas na gabay. Pipilitin ko, Aling Jocelyn, na harapin ang aking takot. Napagtanto ko na mayroong pinagdadaanan ng aking ama. Ang takot niya noon ay naging bantana sa kanyang mentalidad. Hanggang ito na mismo ang unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Ay, kailangan mong malampasan ang takot na namamayani sa iyong puso. Hanggat patuloy mong dinadala ang takot sa iyong sarili, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. Pipilitin ko anak. Piporsige ko na malampasan ang takot na pasan-pasan ko mula pa pagkabata. Nagkamali pala ako sa pagkakilala sa aking ama. Ang taong inakala ko na matigas, ay meron palang iniinda sa kanyang puso sa mahabang panahon. Hinawakan ko ang aking ama sa balikat para palakasin ang kanyang loob. Ay, gagawa nating lampasan ang pagsubok na ito. Maniwala ka lang at magtiwala sa ating kakayahan. Oo anak. Magpakatatag ako. Nagsimula na kaming maglakbay papunta sa kuweba. Naging punot dulo ng lahat. Pagkarating namin doon ay tinalian ni Aling Jocelyn ang kanyang ulo ng tela na kulay pula.
Iyon naman ang simbolo na ang taong nagsasagawa ng ritual ay isa ng ganap na babaylan. Nagsimulang magpausok si Aling Jocelyn. May inilagay siyang mga tuyong halaman sa ningas. Ang pinakahuling inilagay niya ay ang asukal na naging dahilan para mamayani ang nakakatakam na amoy. Iyon din ang dahilan para kumapal ang usok sa loob ng kuweba. Nagsimula siyang umusal ng dasal na naging dahilan para lumamig sa loob ng kuweba na punong-puno ng nag-uumpukang bato na kristal. Biglang lumitaw ang mga anino sa paligid na may iba't ibang hugis. Muling lumitaw ang mga nilalang na may umaapoy na mata sa pusod ng kuweba. Naramdaman ko ang panginginig ni Tatay Re. Tagaktak ang kanyang pawis habang nasasaksihan ang buong pangyayari. Re, huwag kang matakot. Hindi makakalabas ang mga inkantong lawaan hanggat nakakabit ang mga manunggalang sa kuweba. Anak, masisiraan ako ng bait sa nangyayari. Hindi ko akalain na ganito pala ang mga nilalang na minsang naisahan ni Lolo. Nandito tayo para makipag-ayos, kaya isang tabi mo muna ang pangyayari sa mga nakalipas. Nagsimulang makipag-usap si Aling Jocelyn sa mga engkantong nakakulong sa loob ng kuweba. Pagkatapos ng mahabang pakikipag-ugnayan sa mga engkantong nakakulong sa pusod ng kuweba, ay pansamantala niyang itinigil ang ritual. Naglaho ang mga aninong lumitaw at muling pumasok ang mga nilalang na may nag-aapoy na mata pabalik sa loob ng kuweba. Ano ang nangyari, Aling Jocelyn? Pumayag ba ang mga engkantong lawaan? Pumayag silang pakawalan si Ribo, kapalit sa pagkalas ng pananggalang na pumipigil na makalabas sila sa lugar na ito. Pumayag na din sila na hindi maghabol sa kayamanan na wala sa kanila sa nakalipas. Mabuti naman kung ganon. Salamat at makakalaya na si Ribo. Ngunit may kahilingan ang engkantong lawaan para mabawi ang sumpa na ikinabit nila sa angkan mo, Rey. Ano iyon, Aling Jocelyn? Kailangan na matutuloy ang ipinangakong pag-isang dibdib ng lolo mo noon sa engkantadang lawaan. Iyon ang tanging paraan para maputol ang sumpa ng patuloy na nagpapasikip sa inyong kalayaan na makalabas sa baryong ito. Sana kung noon ko pa nalaman ang tungkol sa bagay na ito. Siguro napigilan ko pa ang pagkamatay ng mga mahal ko sa buhay. Hindi pa huli ang lahat, Rey. May mga inapo ka pa na kailangan niyang isipin. At isa alang-alang. Isipin mo na lang kapag nabuwag ang sumpa ay hindi na dadanasin ng salinlahi niyo sa hinaharap ng ganitong suliranin. Maaari pa ba akong magboluntaryo na makiisang dibdib kay Haraya? Umiling si Aling Jocelyn bilang tugon sa katanungan ng aking ama. Kailangan ng isang binata ang tutupad sa pangako. Napako ang tingin ni Aling Jocelyn sa aking direksyon. Agad ko namang nakuha ang nais niyang tumbukin. Sinabi ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para makalaya lang ang buong angkan ko sa sumpa. Anak, hindi mo kailangan gawin ang bagay na ito. Hindi, Tay. Obligasyon kong gawin ang bagay na ito. Alang-alang sa aking mga kapatid. Handa akong magsakripisyo, Tay. Nakita kong nagbuntong hininga si Aling Jocelyn. Alam kong hindi siya sang-ayon sa desisyon ko at nahahabag ang babaylan sa aking kalagayan. Nalalagay ako sa posisyon na sobrang alanganin. Ay, nakakamangha. Napakadalisay ng kalooban mo, Reden. Lubos akong umahanga sa ipinamalas mong kabutihan. Hindi makasarili at higit sa lahat ay dalisay ang pagmamahal sa pamilya. Buo na ang pasya ko, Aling Jocelyn.
Ako ang magboboluntaryo na makiisang dibdib sa engkantadang si Haraya. Ako ang tutupad sa pangako na naging punot dulo ng galit at pagkamuhi sa aming angkan. Dahil nakapagpasya ka na, Raiden, mukhang bukal sa kalooban ng desisyon mo. Isaasagawa ko na ang pakikipag-ugnayan para selyuhan na ang kasunduan. Muling nagtawag si Aling Jocelyn ng gabay para maisagawa ang ritual sa pagkalas ng pananggalang. Naramdaman ko na biglang lumamig ng husto sa loob ng kuweba. Narinig ko ang hiyawan mula sa loob ng kuweba. Muling nagpakita ang mga nilalang na may mapupulang mga mata. Huwag kang matakot, Raiden. Mga mensaherong lobo sila na alaga ni Haraya. Abutin mo ang handog ni Haraya sa iyo bilang kanyang katipan. Isang supot na kulay pula, nakagat-kagat ng lobo na kulay ginto. Kunin mo ang supot, Raiden. Iyan ay simbolo na pumayag kang maging kabiyak ni Haraya. Kinuha ko ang supot at namangha ako sa kabigatan ng bagay na nakasilid doon. Buksan mo ang supot para makaalis na ang mensaherong lobo na pinadala ni Haraya. Nalungkot ako bigla dahil naalala ko si Ribo na hindi pa rin nakakabalik mula sa kaharian ng mga engkanto. Nakatingin ang gintong lobo dahil nananatili akong malungkot sa kabila ng handog ni Haraya sa akin na mga ginto. Nagtatanong ang gintong lobo kung bakit nananatili kang malungkot. Sa inyo na lang po itong ginto. Tutupad ako sa kasunduan kahit walang handog. Ibalik niyo lang sa akin ang bunso kong kapatid. Sapat na yung handog para sa akin. Umatungal ang gintong lobo, ngunit kakaiba iyon sa aking pandinig. Wala akong nararamdaman na takot. Sa halip, napakabanayad sa pandinig. Napaiyak ako sa tuwa nung makita ko si Ribo na nakasakay sa likod ng gintong lobo. Napapalabas sa madilim na lagusan. Napakaayos ng kanyang kalagayan at may dala pa siyang iba't ibang laruan na gawa sa ginto. Binaluktot ng gintong lobo ang kanyang mga paa para maibaba ang aking kapatid. Agad siyang tumakbo papunta sa amin ni Tatay Ray. Tatay, si Coco. Tumakbo kaya hinabol ko. Galit ka, tay? Hindi, Bunso. Hindi galit si Tatay. Bunso, wala na si Coco. Wala na ang alaga mong aso. Kasama ko si Coco sa loob, kuya. Namangha kami dahil naroon nga ang kaparehong aso na kamukhang kamukha ni Coco. Nakasunod sa aking kapatid. Sadyang mahiwaga ang daigdig sa ibang dimensyon, Raiden. Kaya huwag ka nang magtaka. Ang importante ay nakabalik na si Ribo sa amin, Aling Jocelyn. Uuwi na muna tayo. Sobrang dami na nangyari sa nagdaang araw. Masaya ako dahil sa wakas ay natuldukal na ang sumpa na umiiral sa angkan mo, Re. Hindi ko rin alam, Aling Jose. Nararapat ba akong magsaya? Ganong alam ko na may isa pa akong anak na hindi ko batid ang magiging kapalaran. Bukal sa puso ko ang ginawa ko, tay. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Sa ngayon ay ipagpasalamat muna natin na ligtas sa Rivo na nakabalik sa atin. Raiden, huwag mong kalimutan na maghandog ng prutas na kulay dilaw bukas. Kailangan na patuloy kang magpakita na seryoso ka sa kasunduan. Nagkakaintindihan ba tayo? Gagawin ko ang habilin mo, Aling Jocelyn. Maraming salamat po sa inyo. Kundi dahil sa inyo po, wala na siguro ang kapatid ko. Walang anuman. Basta, gawin mo iyon sa loob ng 3 araw, ha. Bago sumapit ang 6 ng umaga, ay kailangan nagawa mo ng maghandog para kay Haraya. At tandaan ko po, Aling Jocelyn. Kinabukasan nga ay maaga akong nagising
para dalhin sa kuwebang naipon kong prutas na kulay dilaw. Sinumahan ko iyon ng bagong pitas na bulaklak para lalo akong kalugdan ng diwata. Nasamyo ko ang kakaibang simoy ng hangin. Napakabango at banayad sa pagkaramdam. Iyon ang nalalanghap kong amoy kapag napagawi ako sa mga tanim na bulaklak ni inay. Ipinalagay kong si Haraya iyon, kaya sinubukan ko siyang kausapin. Raya, alis na ako. Babalik na lang ako bukas para muli kang dalhan ng handog. Naramdaman ko na parang may umakap sa akin. Amoy na amoy ko ang kakaibang pabango na bago sa aking ilong. Iyon ang unang pagkakataon na nasamyo ko iyon. Yumuko pa ako bago tuluyang lumisan sa kuweba. Sabik ako sa araw na iyon dahil dadalawin namin si Nanay Eden sa ospital. Sa unang pagkakataon ay makakalabas kaming mag-anak sa baryo. Naramdaman ko ang takot ni Tatay Ray nang humakbang siya palabas sa arko na humihiwalay sa dalawang baryo. Diyan na muna kayo mga anak. Ako na muna ang lalabas. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo, Reden. Sakaling may mangyari sa akin. Tapos na ang sumpa, Tay. Maniwala ka. Walang masamang mangyayari sa iyo, Tay. Pigilin nga kaming magkakapatid ng tuluyan na makahakbang si Tatay Ray palabas ng baryo. Pagkalipas ng ilang segundo, ay nakahinga kami ng maluwag na walang may nangyari kay Tatay Ray na masama. Diba, sinabi ko na tayo na tapos na ang sumpa. Sa wakas ay malaya na tayong makakalabas ng baryo. Sana nga anak, hindi mauubos ang swerte ng pamilya natin. Taimtim dalangin ko anak na gamayan ka ng Panginoon na malampasan ang nakaatang sa iyo na responsibilidad. Isang tabi na muna natin ang problema, Tay. Sulitin na muna natin ang unang pagkakataon na makalabas tayo sa baryo. Matagal ko na itong pinangarap. Sa wakas, natupad din. Tama ka anak. Sulitin na muna natin ang pagkakataon. Daanan na natin ang Nanay Eden mo para sabay nating maranasan ang ganap na kalayaan. Abot langit ang kasayahan ni Nanay Eden. Sa wakas ay muli niyang nakalong ang aming bunso. Paano niyo nagawang makalabas sa ating baryo? Magkahalong pagtataka at pag-aalala ang aking nababanaag sa mukha ng aming ina. Nay, mulaya ng pamilya natin sa sumpa. Paano nangyari iyon, anak? Nabasag ng sumpang nakakabit sa buong angka ni Tatay Ray. Nay, gumaling si Nanay Eden sa aking ama para kumprontahin ang aking sinabi. Tumango na lang si Tatay bilang pagsang-ayon sa aking sinabi. Si Reden ang may kagagawa ng lahat, kaya nakalaya sa sumpa ang aking angkan. Isang tabi na muna natin ang bagay na iyon. Isasalaysay ko ang buong pangyayari, Nay, kapag nakauwi na tayo. Sa ngayon ay pagdiwang na muna natin at pasalamatan na nakabalik na si Bunso ng ligtas. Sinulit namin ang buong araw sa pamamasyal, pagkain sa labas at pagsimba bago umuwi sa bahay. Bago matulog ay nag-usap muna kami ni Tatay Ray tungkol sa mga bagay na hindi pa nabigyan ng linaw sa aking isipan. Tay, paano ka nakatapos ng pag-aaral kung gayong hindi ka makakalabas ng ating baryo? Iyon ang dahilan, anak, kung bakit nagkaroon ng kolehiyo sa ating baryo. Ginamit ng aking lolo ang kanyang kayamanan para mismo paaralan na ang lumipat sa amin na kanyang inapo. Sa tingin mo, makapagturo ba ako kung walang impluensya ng pamilya natin? Ngayon naging maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit mas progresibo ang baryo natin kumpara sa ibang lugar, Tay. Ginamit ng lolo mo ang kanyang pera para maging maayos ang pamumuhay ng kanyang mga anak at apo sa lugar na ito.
Kinabukasan ay masinsinan kaming nag-uusap ni Nanay Eden. Sa una ay labis ang kanyang pagtutol sa aking gagawin. Sa huli ay napahinuhod ko siya nang ganun ang tanging paraan para manambalik at magkaroon ng normal na buhay ang aming pamilya. Magkakaroon nga ng normal na buhay ang mga kapatid mo, anak. Pero paano naman ang maging buhay mo? Umaayon sa kapakanan ng nakakarami ang gagawin kong sakripisyo, Nay. Magiging makabuluhan ang gagawin ko. Ito ang makabibigay sa akin ng katahimikan, Nay. Napakapaalad namin ng tatay mo dahil nagkaroon kami ng anak na tulad mo, Reden. Napakabuti ng kalooban mo para unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili mong kasiyahan. Magiging kampante ako, Nay, kapag suportahan mo ako sa desisyon ko. Ikinararangal kita, anak. Hindi ka lang naging huwara na anak, kundi naging bayani ng angkan mo. Kinabukasan ay muli kong isinagawa ang paghahandog na ibinili ni Aling Jocelyn. Ginawa ko iyon sa loob ng 3 araw na walang palya. Pagkatapos ng 3 araw ay muli niya akong sinadya para ihabilin ang kailangan kong gawin kapag nagsimula nang magpakita si Haraya sa akin. Sa darating na mga araw ay magsisimula nang magpakita si Haraya sa iyo, Reden. Kailangan ng pagkasamahan mo ang inkantadang lawaan ng maayos para hindi na muling maulit ang nangyari sa nakaraan. Tatandaan ko ang iyong habilin, Aling Jocelyn. Kailangan na matupad ang pag-iisang dibdib niyong dalawa para matuldukan ang sigalot sa ating pagitan. Huwag kang matakot dahil may kaakibat na biyaya ang pakikipag-isang dibdib mo sa engkantada. Magkakaroon ng maalwa na pamumuhay ang buo mong pamilya. Iyon naman ang pangarap ko na mabigyan ng magandang kinabukasan ang buong pamilya ko. Matutupad yun, Reden, sa takdang panahon. Basta maging hayahay lang ang papakasal mo sa engkantada. Maling Jocelyn, di ba? Lolo pa ni tatay ang dapat sana kakasalan ng engkantadang si Haraya. Ibig sabihin, masyado na siyang matanda para sa akin. 19 na taong gulang pa lang ako. Magkaiba ang daloy ng ating panahon kumpara sa kanilang mundo. Ang kaakibat ng 1 oras sa kanila ay halos 1 taon na sa ating mundo. Sa tingin ko naman ay hindi nagkakalayo ang itsura niyo ni Haraya. Maniwala ka sa akin, Reden. Halos lahat ng engkantada ay tumataglay ng kagandahan. Sigurado ako na hindi na iiba sa kanila si Haraya. Saan nga, Aling Jocelyn? Magkatotoo ang sinabi mo sa akin. Umaasa ako na patuloy pang umaayon ng kapalaran sa aking panig. Natandaan mo lang, Reden, na huwag kang kakain ng kanin na kulay itim. Makukulong ka sa mundo ni Haraya kapag ginawa mo yon. Malalaman mo naman ang tinutukoy kong kanin dahil gumagalo ito na parang may sariling mga buhay. Ikikintal ko sa aking isipan ang sinabi mo, Aling Jocelyn. Kinabukasan nga ay muli kong ginawang pagdadala ng handog kay Haraya. Ganun na lang ang aking pagkamangha dahil sa muli kong paglingon ay naroon na ako sa ibang lugar. Namamayani sa aking pangamoy ang lubhang nakakabigahaning nasa amyo ng hangin na nanunuot sa aking ilong. Natatangay ako sa kakaibang sensasyon na hatid ng buong paligid. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong isang babae na nakasuot ng kulay puting damit na tinatangay ng hangin. Nagsulputan sa aking tabi ang mga gintong lobo na ayon kay Aling Jocelyn ay mga mensaherong alaga ni Haraya. Pinagtulakan ako ng 3 gintong lobo papunta sa babaeng nakatalikod. Nagpaubaya ako at nagpatianod sa kanilang ginagawa hanggang sa makarating ako sa kinaroroonan ng babae.
Nananatili siyang nakatalikod kaya naglakas loob ako magsalita. Ikaw ba si Hiraya? Ang engkantadang lawaan na nakatakdang pagkasalan ko. Natulala ako sa malamyos na boses na tumugon sa aking tanong. Ano ang pangalan mo? Raiden. Raiden ang pangalan ko. Naramdaman ko na tila tumigil ang aking mundo. Na unti-unting humarap sa akin si Hiraya. Napatunayan ko na tugma ang sinabi ni Aling Jocelyn. Isang engkantada na napakaganda ang bumungad sa akin. Wala akong maipipinta sa kanyang panlabas na anyo. Para sa akin ay isang perpekto na obra maestra ng isang dalubhasang pintor, si Hiraya. Kahit sa panaginip o aking pantasya, na hindi ko maisip na may katulad ni Hiraya na umiiral sa realidad. Natakot ka ba sa wangis ko, Raiden? Natulala ka yata bigla? Hindi Hiraya. Sa katunayan ay napakaganda mong engkantada. Hindi ako magpaniwala na may katulad mong umiiral sa realidad. Lubos mo talaga akong napapahanga, mortal. Hindi ka lang pala nagtataglay ng gininto ang kalooban, kundi may taglay ka ding kagalingan sa pambobola. Hindi ako nang bobola, Hiraya. Napakaganda mo talaga. Hindi na ako nakapagtimpi. Agad kong kinuha ang kamay ni Hiraya at hinalikan ito ng paulit-ulit. Halika na nga sa loob ng kastilyo ng aking ama. Kanina ka pa niya hinihintay. Natatakot ako, Hiraya. Baka magalit ang ama mo sa akin. Bakit naman siya magagalit sa'yo? Maniwala ka sa akin, Raiden. Nagugustuhan ka ni ama, lalo na kapag maramdaman niya ang kabutihan na namamayani sa puso mo. Dinala ako ni Hiraya sa isang kastilyong hindi na maabot ng aking paningin sa kabuuan. Ang nakapukaw lang sa aking paningin, ang karangyaan ng buong kastilyo na nalalatagan ng mamahaling bato. Dinala niya ako sa pinakagarbong bulwagan na mayroong dambuhalang kandelabra sa itaas na sumasakop sa buong Kesame. Isang napakasaganang piging ang sumalubong sa akin. Nagsitayuan ng napakaraming engkantong lawaan na nakaupo sa mahahabang papagkainan. Pinasadya ni ama ang piging para sa pagdating mo, Raiden. Nagdalawang isip ako na tumuloy dahil nakasuot lang ako ng pambahay. Nakakahiya naman ang ayos ko, Hiraya. Halos ang nandito sa piging ay nakapaganda, samantalang ako ay nakapambahay lang. Iyon lang ba ang problema mo? Tumango na lang ako kay Hiraya bilang tugon sa kanyang tinuran. Hinila niya ako papunta sa isang silid na mayroong iba't ibang uri ng kasuotan. Hubarin mo na ang damit mo para makapagpalit ka na, Raiden. Ayos lang ba magabad ako sa harap mo? Tumawa si Hiraya habang nakatingin sa akin. Mahihiya ka pa sa akin. Matitikman ko rin naman yan mamaya. Magabad ka na. Tiyanak all. Wala na akong magawa kundi ang magabot-hubad sa harapan ni Hiraya dahil pinapatanggal niya ang lahat ng saplot sa aking katawan. Alright. Sumilay ang pilyong ngiti ni Hiraya nang tuluyang bumungad sa kanya ang aking Huwag kang umakto ng ganyan, Hiraya. Hindi ako sanay. Huwag kang nang mahiya. Malaki naman eh. Napakapilyo mo talaga. Nabigla ako sa sumunod na ginawa ni Hiraya. Bigla na lang niya akong hinalikan sa bibig ng madiin. Bahagya niya iyong kinagat habang kinakapa ang aking harapan. Umiwas na lang ako dahil nagsimula na akong tabla ng kanyang ginagawa. Sa muli pa natawagin mo akong Hiraya. Halakyan kita sa harap mismo ng maraming engkanto. Masusunod. Mahal, ganun ang maging tawagan natin, ha? Oo, mahal. Masusunod ang gusto mo.
Magaling, aking mahal. Bumalik kami ni Haraya sa bulwagan kung saan nagaganap ang piging. Maghahawa kamay kaming dalawa na lumabas doon. Si Amang Homer, siya din. Ikinagagali kitang makadapo ang palad. Ama, iyon ang itatawag mo sa akin simula ngayon. Masusunod po, Ama. Binabatay kita rin sa pagiging parte ng aking libi na nabibilang sa hanay ng mga maharlikang engkanto. Masaya ako, Ama, na malugod mo akong tinanggap bilang bahagi ng iyong lipi. Sa katuparan ng pag-iisang dibdib sa pagitan namin ni Haraya, naging marangya at magarbo ang pagtatapos ng aming kasal. Lumiwanag ang kalangitan sa pagtatapos ng aming kasal ni Haraya. Napakaraming paputok na tumagal habang idinadaos ang piging. Hinainan ako ng kanin na may dalawang kulay. Tinandaan ko ang sinabi ni Aling Jocelyn, kaya ang sinando ko ang kanin na kulay puti. Tadhana ang darede na makabalik pa sa piling ng kanyang kinalakihang pamilya. Pwede kang tumawid sa aming mundo anumang oras na iyong nanaisin, Reden. Ang tanging kahilingan ko lang, nabigyan mo ko ng apo bago ka bumalik sa iyong mundo. Matutupad ang kahilingan mo, Ama. Hindi ako alis ang katula akong may maipupunla na sa hilindahi kay Haraya. Ganoon na nga naging kaganapan habang nandun ako sa mundo ng mga engkantong lawaan. Halos gabi-gabi akong kayod marino. Pinagsisikapan ko na mabuo agad ang ipinangako kong salindahi sa ama ni Haraya. Hanggang sa wakas ay dumating ang panahon na aking pinakahintay. Nagdadalang tao si Haraya at masaya naming ibinalita iyon sa kanyang ama. Nagpaalam ako kay Haraya na bisitahin ko ang aking pamilya. Dahil sigurado ako na nag-aalala na sila sa mahabang panahon na nawala ako. Labis-labis ang aking kasiyahan dahil agad naman akong pinayagan ni Haraya na bisitahin ang aking pamilya. Inihatid pa ako ni Haraya hanggang sa hangganan ng dalawang mundo. Bumalik ka, mahal. Gusto kong masilayan ka ng ating anak mahal sa paglabas niya. Pangako, mahal. Hindi ako magtatagal. Nanibago ako sa kabayan na aking nadaanan. Dahil ilang buwan pa lang naman ang inilagi ko sa mundo ng mga engkantong lawaan. Dalawang isip ako na pumasok sa malaking bahay na bumungad sa akin. Ilang beses kong ginusot ang aking mga mata dahil hindi ako makapaniwala na iyon ang aming bahay. Naniwala lang ako nang bumungad sa akin ang pamilyar na mukha. Binatilyo na si Ribo. Kaya napagtanto ko na mahabang panahon akong nawala sa amin. Kuya Raiden, ikaw na ba yan? Ang laki mo na, bunso. Binatilyo ka na. Manang-mana ka kay kuya na pogi. Ikaw nga itong halos pinag-iwanan ng panahon. Mukhang mas matanda pa ang ating dalawang kapatid na sumunod sa iyo, kuya. Ikaw talagang bata ka. Magaling ka namang bola kay kuya. Payakap nga si kuya. Gusto ko yung katulad ng dati. Hindi ko na ito ginagawa kasi nahihiya na ako. Pero gagawin ko to para sa iyo, kuya. Hindi ko napigilang maging emosyonal sa haba ng panahon na nakaligtaan ko sa aking pamilya. Napuno ng iyakan ng tuluyan ako makapasok sa loob ng aming bahay. Ipinagtapat ng aking nanay Eden. Nasimulang mawala ako ay hindi mabilang na biyaya ang dumadapo sa aming pamilya. Nay, pagpasensyaan niyo na ako kung matagal akong nawala. Wala kang dapat ihingi ng paumanin, anak. Habang wala ka ay damang-dama namin ang pagmamahal mo. Oo, Nay. Kailangan kong bumalik agad dahil malapit na ang kabuwanan ng aking asawa. Sana, anak, mabigyan kami ng pagkakataon na makadapo ang palad ang mag-ina mo.
Magaganap iyon ay sa takdang panahon. Bisitahin mo anak si Aling Jocelyn bago ka bumalik sa piling ng iyong mag-ina. Palagi kanyang tinatanong kung nakauwi ka na. Gagawin ko iyon, tay. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Isang malusog na batang lalaki ang naging anak namin ni Haraya. Pinagbigyan ako ni Haraya na makadapo ang palad, ang aking pamilya. Ipinagtapat ni Homer sa akin na kaya lang ako pinagbigyan na manatili sa kanilang mundo dahil sa kahilingan ni Haraya na makapiling niya ako hanggang sa kanyang panganganak. Ayon na rin kay Homer na pwede lang akong tumagal sa kanilang mundo kapag handa na akong kumain ng kanin na itim. Nangangahulugan iyon na maging ganap na akong isa sa kanila. Humiling ako kay Haraya na hayaan mo na akong tuparin ang pangarap ko. Iyon ang makapagsilbi sa kapwa ko mortal. Pumasok ako sa sandatang lakas ng Pilipinas. Naging isa akong sundalo. Dahil na din sa hindi ako takot mamatay. Dahil kapag namatay ako, ay makakasama ko na ng matagal o habang buhay ang mag-ina kong engkantada. Kaya dito ko ibinuhos lahat ang natitira ko pang mga buhay. Wala akong takot na kahit konti, kahit sabihin pang waray ako. Pero ang totoo, ay talagang may pinanghahawakan lang ako. Dahil sa oras na mamatay ako, ay makakapiling ko na ang mag-ina ko. Ang buong akala ng lahat ay wala akong balak na mag-asawa. Pero ang totoo, ay may 3 salinlahi na akong naghihintay na makapiling ako sa tamang panahon. Sa ngayon pa ay okay naman na ang kuweba na ito. Pinupuntahan lang ito ng mga turista, pero sa bungad lamang. At bawal ka rin pumasok kung wala kang kasamang tagaroon. Muli po ang iyong masugid na tagapakinig. Pare din po ng Visayas. Wakas ng kwento hanggang sa muli.